Take faith in today's message. Kailangan laging sinusunod natin ng Diyos. Sabihin mo uli, ituro mo uli ang iyong katabi, may maganda kang kinabukasan. Pamilya mo ay pagpapalaing lahat ng Diyos hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Huwag mo kalilimutan, ang pinambayad sa iyo at sa akin ay ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. Binili ka sa malaking halaga. Sisirain ka kaya ng Diyos ay binayaran ka sa malaking halaga? Hindi. Ikaw ay laging sasamahan niya kahit hindi mo nadarama, kahit hindi mo napapansin, basta siya ay laging kasama mo at siya ay matyagang ikaw at ako ay pinagtitiisan. Sabihin mo, matiisin ng Diyos. Huwag kang hiwalay sa Diyos pag ikaw ay nabigo o kinapos. Lalo kang lumapit sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, napakalaki ng tiwala mo sa akin. Dahil ang sabi rin ng Biblia, hindi ka dadalhin sa pagsubok malibang inihanda ka ng Diyos sa pagsubok. Yung pagsubok mo ay alam niyang mapagtatagumpayan mo. Amen? Kaya nga sa 1 Corinthians 10:13, ano ang sabi ron? Para ipakita ko sa inyo na hindi ka dumaraan sa krisis para matalo. At ano ang sabi ron? There hath no temptation taken you but such as is common to man. So yung inyong mga pagsubok, yung ating mga krisis ay nangyayari sa lahat ng tao. Naniniwala ka ba na ang tao ay dumaraan sa pag-ubo? At nagtatapos sa pag-ubo. At sabi rito, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. Faithful. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Ang Diyos ay tapat at hindi Kanya hahayaang ilagay sa pagsubok na hindi mo kaya. So bago ka ilagay sa pagkawala ng trabaho, ikay nakahanda na naiangat ng Diyos. At hinihintay niya na ikay tumawag sa Kanya, hinihintay niya na ikay magalak, hinihintay niya na ikay magpuri. Kung kayo ay dumaraan ng iba't ibang mga pagsubok at tiisin, ituring ninyong kagalakan. Dahil ang layunin ng krisis para ikaw at ako'y maging matiisin. At ang nakapagtitiis ay umiibig sa Diyos.